Akala ko si Ate Arlene yung sumisigaw, pero sabi niya hindi ako sumigaw. Yung mga tao pala sa labas yun. Nakita siguro nila na nabundol na kami, tapos nung nabundol kami, ay binangga na yung likod, tapos parang umikot ang sasakyan, tapos bumangga kami sa van, sa harap, at natumba kami. Nung pagkatumba po, medyo doon ako nagising na pagkatumbang ganun, sabi ko, wala na. Nakita ko lang ang mga salamin na nangabasag na sila. Sabi ko, wala na. Pero natulala ako. Siyempre, parang sa isang iglap, nag-iba lahat ang senaryo ng buhay. Kasi, syempre, magandang araw po sa lahat. Ako po si Eva Salvado, isang membro ng Pasay Central Church. Ako din po si Brother Jory Salvado, isa sa mga leader ng Pasay Central Church. Kami po ay nagpanukala ang aming pamilya na pupunta sa isang bakasyon sa banda sa Ilocos Norte, particular sa Pasukin, dahil doon po ako lumaki. At kami po ay nagpanukala na kami ay luluwas ng madaling araw dahil inisip namin yon ay panahon ng Holy Week. So Huwebes po yun at March po yun, I think 23, date 23. So Huwebes po yun, tapos ang biyahe namin ay madaling araw kasi inisip namin maraming mga sasakyan na dadaan sa NLEX hanggang doon sa pagkarating din sa aming bayan. Kaya kami po ay nanggaling sa Pasay, papunta kami ng Norte, at habang kami ay bumabaybay ng madaling araw po sa Tiplex, doon kami nagkaroon ng matinding karanasan na aksidente at ang sasakyan po namin ay bumaliktad at binangga ng Victory Liner. Yung panahon na yun ay pag umpisa pa lang namin dito, nanalangin naman kami, si Mrs. ang nanalangin. Alam namin na safe kami. Ibig sabihin na ang panalangin namin ay dinidinig ng Panginoon. At habang kami ay bumabaypay, hindi namin nakalain na babanggain kami doon sa exit ng Urdaneta, exit. At naranasan ko na parang iniisip ko, nasa Panginoon ba kami talaga? Or ano na kami ba? Or pinabayaan ba kami ng Panginoon? Yan ang nagdadalawang isip ako. Pero nung tinignan ko lahat yung mga nandyan sa paligid ko, lalo na aking buong pamilya, ay buhay sila. Doon ko sinabi na salamat Panginoon na iningatan po ninyo ang aming pong mga buhay at walang isa sa amin ang namatay. Actually, nung nangyari po yun ay medyo nakaidlip ako. At yun na, nung pagkagising yun na ang nangyari na may narinig akong, My God! My God! Akala ko si Ate Arlene yung sumisigaw, pero sabi niya hindi ako sumigaw. Yung mga tao pala sa labas yun. Nakita siguro nila na nabundol na kami, tapos nung nabundol kami, ay binangga na yung likod, tapos parang umikot ang sasakyan, tapos bumangga kami sa van, sa harap, at natumba kami. Nung pagkatumba po, medyo doon ako nagising na pagkatumbang ganun, sabi ko, wala na. Nakita ko lang ang mga salamin na nangabasag na sila, sabi ko, wala na. Pero natulala ako, siyempre parang sa isang iglap, nag-iba lahat ang senaryo ng buhay. Kasi siyempre yung sasakyan, sira na siya. Pero habang ako'y nag-iisip, nabuhay ako, sabi ko, meron pa sigurong unfinished business ang Panginoon sa aming pamilya, kaya buhay pa. Nakita ko pa ang araw na yun. Sa aking pagkaunawa sa nangyari, hindi ko sinasabi na yun ay panukala ng Panginoon. Yun ay kadahilanan na meron na kaming plano, pero ibinigay namin sa Panginoon ang planong yan. Kaya ang sabi namin ng panalangin ay ingatan po ang aming mga buhay. At yung bagay na nangyari yun na hindi ko siya pinagsisisihan na kami ay umalis. Datapwat, habang tumatagal, parang iniisip ko, sana hindi na lang tayo pumunta.
sana hindi na lang tayo nakipagsiksikan sa Holy Week. Pero iniisip ko na may panukala ang Diyos na ipinapakita sa atin na kahit gaano kahirap, gaano ka sakit yung nararamdaman natin, lalo na pag may buhay na nawala, yun ay pinapakita ng Diyos na meron tayong purpose, na itong purpose na to ay gagawin niya para sa atin upang ipakita sa tao, na ihayag sa tao na meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya may akda ng buhay, na kahit ang mga material na bagay ay meron tayo sa isang iglap, sabi ko sa inyo, mawawala yan. Pero ang napakaganda, kung ang Panginoon ay nandyan palagi sa inyo, hindi niya tayo papabayaan kahit anong mangyari. Ang buhay natin ay kanyang tayo ay kanyang isi-save sa lahat ng bagay. Yun ang aking pagtanto sa nangyaring iyon. Ate Arlene, yung kasama namin sa bahay, yung anak kong bunso, at yung asawa ko at ako po. Yung asawa ko at yung bunso, nasa harap sila. So, naka-seatbelt po silang dalawa. Kami naman ni Ate Arlene dito sa second row. Kasi nung natumba yung sasakyan, siya yung nasa right side. So, dito sa left natumba. Ako nandito na sa left. So, hindi ako nagalaw. Si Ate Arlene nasa right. Nahulog siya dito sa akin. Kaya yung clavicle niya, yung na-fracture. Naging reaction ko po ay, sabi ko, kung handa ka pala, kahit anong mangyari ay handa ka na. Kasi sabi ko, kung yung panahon na yun ay kinuha na kami ng Panginoon, okay na po sa akin. Parang inisip ko, wala naman akong regret sa buhay. I have done what I should have done. Kaya siguro kung talagang wala na kami nun, nahanda ko na yung sarili ko po. Pero sa napagtanto ko nga po ay hindi pa talaga tapos ang Panginoon para sa akin. I believe na meron siyang ipapagawa pa sa akin, kaya dinugtungan pa niya yung buhay ko. Pero during that time po talaga, sabi ko, kung kinuha na niya ako, I was ready then. Ang sasakyan po namin ay binili namin nung kasagsagan ng pandemic, 2020 model po yun. So, ibig sabihin, nasa 4 na taon, less than 4 years. So, inisip ko, dahil yun ay bago, nung nangyari yung aksidente na yan, in a split of a second, talagang na-witness ko kasi yung aksidente na yun, paano natumba, paano nabangga. Inisip ko, sayang yung sasakyan. Yun ang una kong inisip. Pero sa totoo lang, yung sasakyan na yun ay, it is out of our labor doon sa Bangladesh, kasi nagturo kami doon sa Bangladesh Adventist Nursing Institute. Yun po yung result ng labor po namin, yun ang bayad po sa amin habang kami nagtatrabaho. Yun ang pinambili namin kasi that time ng pandemic ay wala kaming masakyan. Kaya binili lang na namin para hindi mawala yung pera. Kaya yung material na bagay na yon, inisip ko, nanghihinayang ako, but in the sense na pera ng Panginoon yon, hindi ko kailangan panghinayangan. Kasi ibabalik din ng Panginoon sa aming pamilya o sa kung sino man ang nanampalataya sa Panginoon, parang kakatulad kay Job, na lahat ng material na bagay ay isusuli niya. Kaya din ang inisip ko, sayang, pero ang sasakyan na yun ay hindi naman sa amin talaga. Yun ay dinedicate namin sa Panginoon. Kaya hindi ako nang hinayang na mawala yung sasakyan na yun. Although, bago pa siya, pero ang iniisip namin ay kapakanan ng bawat isa. Yung buhay, kasi hindi natin matutumbasan yung buhay compare mo sa material na bagay na nandito sa sanlibutan. Yun lang aking inisip. In-install namin yon, pero malaki talaga ang kinash out namin doon, almost 700 plus. Pero ang monthly niya ay talagang sobrang baba din kasi malaki, almost more than 50%, 50% I should say. So, monthly amortization yun, matatapos na sana kami by 2025, 1 year na lang yon. So, tapos na dapat kami. Nung talaga pong pagkabanggaing inisip ko talaga kung kumpleto pa ba yung mga parts ng body, kasi parang na-imagine ko yung panganay ko nasa harap, baka mamaya putol yung paa, yung ganun po. Pero nung sabi ng asawa ko, siya kasi ang unang tumayo, sabi niya, ibaba daw yung
anak ko kasi nakahang pa siya eh. Nung pagtayo ng anak ko, nakatayo siya, sobrang saya ko po kasi ang inisip ko, paano kung naputol yung paa? Siyempre, makikita, buhay nga, pero putol na ang paa. Napakasakit yun para sa akin kasi lumabas siyang kumpleto tapos bigla na lang pero nung tumayo po siya, sabi ko thank you Lord at kumpleto talaga. Yun lang si Ate Arlene kasi pagdating sa akin, Eve, sabi niya, yung aking clavicle, sabi niya, yung shoulder ko, sabi ko sana wala lang sanang pero hindi talaga na-avoid at naputol po talaga yung clavicle ni Ate Arlene. Yun lang, siya yung meron talagang pero pasalamat ako si Joris din, wala din naman, meron na siyang kunting gas-gas po. So, in short, intact po kami. Nung nabangga sa likod namin, lahat ng bubog or yung salamin ay harap lahat. So talagang ramdam ko yung mga bubog niya na pati sa buti na lang at hindi talaga napasag yung doon sa harapan niya, doon sa may driver's side. Pero talagang basag po yun. Na makikita mo yung mga crack niya. At nung nakita ko doon, lumabas yung infotainment ng sasakyan, sabi ko nabangga kami. Inisip ko, parang hindi siya usual na isip ng tao na nabangga na pala kami. Kaya nung nakita ko yung bubog at talagang masakit na doon sa aking paa, doon ko lang napagtanto na bumaliktad na pala kami. Kaya parang yung feeling na inisip mo na deny mo na nabangga ka, ganun pala yung pakiramdam. Na pag siguro kung yung tumama yung salamin sa akin on the spot, siguro patay na rin ako. Ang kagandahan ay naka-seatbelt ako. Ang problema lang talaga doon sa sasakyan ay hindi nag-activate yung airbag niya doon sa both passenger ng sasakyan at doon sa driver's area. So, driver area. So, parang iniisip ko, Panginoon, bakit mo ipinahintulot na ganito? Parang yun ang iniisip ko una, pero talagang napakabuti ng Panginoon, bakit nangyari sa amin yung ganon. Ordineta exit. Mga 5 a.m. po. 4:30. 4:30? Scenario na yun po ay kami po ang binangga. Nasa tamang lane naman po kami. Kami ang binangga ng Victory Liner. Siguro, ang sabi po nung in-interview po nila, nung nagkausap sila ng asawa ko doon sa driver, ang sabi po ay nakatulog nga daw siya. Dahil pangatlong trip na po niya yun. In 24 hours. In 24 hours, pangatlong balik-balik na niya, Pasay to Baguio. Kaya inamin niya na nakaidlip siya. Siguro, nung pagkaidlip niya, na apakan niya siguro yung accelerator, kaya bumangga siya sa amin. Sabi ng asawa ko, mahina lang naman daw ang takbo namin sa mga 70 or 80. Hindi, nasa unahan lang namin siya. Kasi sila ay layover, parang mag-exit sila doon sa stop, parang stop na may lay area doon. So nag-menor siya. So pag menor niya, nag-menor din kami. Pero itong nasa likod na Victory, dire-diretso lang siya, 90 to 100 ang takbo niya. Na dapat nandun siya sa left side kasi ang left side yun ay ang passing lane. Yun ang mga matutulin. Po ay dinala sa Urdaneta Police Station, malapit sa Urdaneta City Hall, ng mga almost 6 or 7 na siguro yun, wala pang mga tao. At dinala lahat ang gamit namin, tinignan namin, at pagdating namin doon, wala pang pulis na naka-assign para i-admit yung aming complaint or yung nangyari sa amin. So naghintay po kami hanggang dumating po yung pulis. At nung nagsettle na po kami, kasama, I think, yung driver, dalawang inspector, or 3 inspector na kasama, pati yung conductor, nandun din siya. At yung mga police nandun din. At kami, kasi dalawang mga grupo, yung grupo ng van at grupo namin, para isettle lahat yung naging damage ng Victory Liner. At doon, sabi ng pulis na bayaran lahat kung ano yung na-damage ng Victory Liner.
Good thing sa amin, meron kaming insurance, pero yung van ay wala silang insurance. Meron silang insurance, pero ang gusto ay totally na ipa-repair sa Victory yung sasakyan. So, kinuha ng Victory, pero sa amin, nag-stay muna doon sa police station yung sasakyan namin at kinuha mismo ng Prudential yung insurance namin papunta dito sa Manila para doon i-storage yung sasakyan at evaluate kung ilan po ang na-damage kanya. In-evaluate po nila. Ang una niya talagang kinumplain ay yung ngipin niya kasi hindi ko alam na false teeth pala yung front ni Ate Arlene. Doon ko lang nalaman yung ngipin ko, nasaan na, sabi niya. Pero after that, yun nang sa kanyang shoulder at parang naramdaman ko talaga na fracture talaga siya kasi iba na parang hindi na na-align yung position niya. So, naawa ako kay Ate Arlene dahil siya po ay may sakit. Meron siyang breast cancer and during that time, nag-undergo siya ng treatment. Lifestyle medicine ang application niya doon sa breast CA niya. At naawa ako sa kanya dahil nadagdagan pa nitong aksidente. Kasi siya lang po talaga ang may fracture sa amin. Kaya sabi ko, mahirap unawain na bakit siya? Meron na siyang karamdaman Bakit si Ate Arlene pa? Pero along the way po, sabi ko, alam ko may purpose ang Panginoon. All things work together for them who love God. Sabi nga sa Romans 8:28. Kaya during the time, hindi ko man naintindihan, ngunit alam ko may purpose po yun. At dahil doon, si Ate Arlene ay nagstay lang sa bahay ng mga 2 months siguro. Actually, bago lang siya ngayon bumabalik sa trabaho at during those times talagang na free si Ate Arlene sa mga stressors sa work at iniintindi lang niya yung pag-alaga niya sa sarili niya at sa bahay po ako po ang nag-aalalay sa kanya. Pero during the time talagang medyo nagaanan yung mga burden niya sa trabaho, wala siyang stressor about that, kundi yun lang ang sitwasyon na helpless din siya kasi hindi niya magawa yung mga dapat niyang gawin dahil sa kapansanan na meron siya during that time po. Para sa akin, kung i-analyze ko yung nangyari at i-evaluate ko, mas matimbang pa rin ang plano ng Panginoon para sa atin. Dahil kung hinayaan niya na lang na mawala ang tao, kasi dahil din sa mga kagagawan natin, mga kasalanan natin, pwede nang gawin yon. Pero nakita ko sa kababalaghang ginawa ng Panginoon o miracle, meron pa talagang natitira na trabaho o oras natin o panahon natin para gawin yung mga gusto ng Panginoon na ipatrabaho sa atin. Hindi ako nangihinayang sa mga material na bagay dahil yan lang ay pansamantala. Pero manghihinayang ako sa buhay na alam naman natin ang mga tao ay gumagawa para sa Panginoon. At kung nakita niya na natapos na ang trabaho niya, pwede niya nang kunin. Pero sa tingin ko sa nangyari sa amin, still a blessing na buhay pa kami, walang nangyari, walang galos or walang fracture. Bagamat kay Ate Arlene merong nangyari. Ito ay nagiging blessing pa rin. Mas matimbang ang blessing sa akin kaysa yung sinasabi natin na parang negative na impact sa atin. Actually, almost, I think, 1 week akong natutulala na parang iniisip ko, bakit nangyari yun? Kaya meron akong tinatawag na fear of yung driving a vehicle. Kaya pero nung panahon na yun, na ilang buwan, talagang sabi ko, ayoko na mag-drive. Kasi parang may phobia na ako. Parang ayoko nang maranasan muli yung ganun sitwasyon na maaksidenta ka, baka sa susunod ay hindi ka na mabubuhay. But the miracle is still, the will of God. Pag inalaw niya ulit na mangyari yun, sabi ko, nung nag-drive ako sa New Zealand, this June lang,
hanggang July. As in, more than 4,000 kilometers ang aking drive na tumatakbo ako ng 120, 140 sa motorway or sa expressway doon sa Auckland. Parang inisip ko, ito na ba yung panahon na kailangan kong ma-contain or ma-overcome yung fear of driving? So, sabi ng mga try mo lang mag-drive. Pero na-overcome ko talaga yung fear of driving. So, confident ulit ako na mag-drive. Pero sabi ko, wag na dito sa Pilipinas. Kasi hindi ko alam yung mga wala talagang batas o hindi talaga yung rule ng traffic dito sa Pilipinas ay mahirap. Kaya, may purpose pa rin ng Panginoon. Kahit may fear ka, you need to strive. You need to thrive. You need to do your will na ma-overcome mo lahat yan. Kagaya din ng pananampalataya natin. We need to strive more in the Lord. Araw-araw dapat tayo po ay handa. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi natin hawak ang buhay natin. So at least kung handa ka, ano man ang mangyari, kahit kuhanin ka na ng Panginoon, wala ka ng regret sa buhay as long as you have done what should be done, as what I've said earlier po. Kaya doon ko po naranasan na ang Panginoon talaga po ay nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Ang diablo po ay gumagawa din talaga po ng mga bagay na mapapahamak tayo. Pero at the end of the day, pag tayo po ay nasa Panginoon, siya po ang mas may kapangyarihan. At alam ko po during that time, ang mga angel ng Panginoon ay nasa amin po. Kasi kung wala talaga, we are now 6 feet below the ground. Gusto ko lang i-share yung text sa Psalms 34 verse 8. Ang sabi niya, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Sa aming naranasan, dun ko po nakita at ramdaman talaga na napakabuti ng Panginoon. Ayon sa sinabi niya po dito sa passage na ito, dahil sa aming pagtitiwala sa Kanya, mas lalo namin siyang nakilala na ang kabutihan niya ang mananaig para sa Kanyang mga anak na nanampalataya po sa Kanya.